Hi guys. So okay, may pag-uusapan tayo. Actually, um, di na dapat ako magre-react dito eh. Pero, gusto ko lang, i-express yung personal ah, perspective ko dito sa issue na to or sa topic na to. Actually, mula nung, hindi ako magda-drop name, pero kung magigets nyo or makikilala nyo, kung alam nyo yung mga nangyari sa kanila, maiintindihan nyo kung sino or kung ano yung tinutukoy ko. So, may tong dalawang to, mula nung nag-split sila, never ko nang pinanood yung mga videos nung isa or yung mga vlogs nung isa sa kanila. And then, recently, may podcast na parang guest siya ata doon or nagpa-interview. And then, hindi ko yung pinapanood. Pag dumadaan siya, iniisip ko lang. Kasi never na talaga ako. Pag di ko na-bet yung isang tao, ni-skip ko na siya. Ganon. And then, yung mga follower ko sa Blue Up, panay sila chat or mentioning sa mga post na, uy, alam mo, nagpa-interview si ganito, ganyan. Nakita nyo ba yun? Nabasa nyo ba yung ganito, ganyan? Tapos may nag-message pa personally na, uy, alam mo, si ganito, si ganyan, nagpa-interview, di ba? May ano siya, ganito, ganyan. May pinagsasabi na ganito. So, ako, na-curious ako. Pinanood ko na lang. Tapos, nung pinanood ko, okay. Yung pala yun. So, my point is, 'di ba? Sabi niya doon is matagal naman na daw. So, okay nang pag-usapan sa kanya. Hindi naman daw pwedeng manahimik na lang, sabi pa ng mga nandun at sabi pa niya. So, noon daw nanahimik siya kasi nirespeto niya. Prinotektahan niya. Nirespeto, prinotektahan. Wow. 'Di ba? Talaga ba? Okay, ayoko na talaga mag-comment dito. Ayoko na siyang bigyan ng, ano ba, tawag dito, komento pa. Kasi nga, hindi ko rin naman alam yung mga nangyari sa kanila personally. Ano lang naman tayo, silent viewer lang naman tayo. Pero kasi, alam mo yun, sa kanya na nga mismo nanggaling. Ang tagal na. Ang tagal na ng mga nangyari. So, what's the point na i-bring up pa yun na topic? Kung nagawa mong protektahan yung tao at respetuhin ng mga time ng kaguluhan nyo or kasagsagan ng topic na yon, ng trend na yon sa nangyari sa inyo. Kung nagawa mong manahimik, bakit hindi ngayon? Na-both naman na kayong masaya. Both na kayong okay. What's the point para i-bring up pa yung topic or ilabas pa yung side mo sa mga nangyari? Paano siya magme-make sense? To clear your name, to clear your personality, hindi na siya magme-make sense kasi tapos na yung mga nangyayari. Lumipas na nga siya actually. Nakalimutan na ng mga tao, nakamove on na yung mga tao na taga-subaybay nyo. Pero, eto ka, pinapaalala mo or binibring up pa, di ba? Kung gawa mo nung umpisa, bakit hindi mo na lang pinanindigan hanggang sa kung kailan mo gusto? So, ngayon naisipan mo i-bring up dahil, bakit? Ay, cherries. I mean, 'di ba? Kung gusto mong i-clear up, kung pinili mong panindigan na 'wag magsalita sa mga nangyari, edi sana pinanindigan mo na lang na 'wag magsalita at all. Kasi sabi mo nga, respeto. So, ginagawa mo siya kasi hindi ka nirespeto. Pero bakit hindi ka noon nagsalita? Hindi ko maintindihan, hindi ko magets yung point or hindi ko makita yung kung saan siya magme-make sense. Bakit ngayon pa kailangan mag-speak up? 'Di ba? Kung nagawa mo na siyang protektahan at kasi hindi na siya magme-make sense sa mga tao eh, kasi nakalimot na, nakalipas na. Like, alam mo yon, natanggap na ng karamihan kung ano yung mga nangyayari. So, kahit di ka magsalita, kahit di mo na sabihin yung side mo, kung may mga taong
alam mo yung totoong mga nangyari. So, ibig sabihin sila may intindihan nila kung ano yung mga nangyari sa inyo. Hindi ko magets din yung point kung bakit kailangan pang magsalita. 'Di ba? Tapos may nami-mention doon na dinelete. Of course, kasi sa sobrang dinelete yung upload na kasiraan, parang magiging kasiraan after mag-post ng ganon. Minsan kasi 'di ba, pag yung tao nasasaktan, vulnerable, nakakapag-decision tayo ng hindi maganda or hindi okay. So, kahit alam mong may pinagsamahan kayo, kahit alam mong pwedeng ikapahamak ng isa, if nangingibabaw yung sakit, hindi mo makokontrol kung ano yung magagawa mo. Pero later on, marirealize mong hindi siya okay na gawin. So, siguro sa part na yun, kaya niya dinilit yun kasi alam niya yung consequence na pwedeng mangyari. So, sa part mo na nagawa mo na siyang protektahan at respetuhin, bakit ngayon na okay na kayo parehas? Kasi siguro naman alam mong okay na din siya, happy na. Ganon ka din naman. Kung ini-interview ka ng ganon, tapos nasa isang sitwasyon ka, if you really have that kind of personality na gusto mong respetuhin kung ano yung mga pinagsamahan nyo, kahit hindi na for sake of hair or sa kung sino man yung karelasyon mo, for the sake na lang doon sa sinabi mong nirespeto mo siya at pinoprotektahan ng mga time na yun. Sana hindi ka na nagpa-interview ng ganon or iniwasan mo na lang yung tanong. So, dahil ready ka ng pag-usapan at ready ka nang i-clear yung side mo, kahit alam mo nang hindi na siya magme-make sense sa kahit na sino, or pwede doon sa mga taong malapit sa'yo, mga kaibigan mo or mga personal mong tagahanga, pwede siya mag-make sense kasi at least maliliwanagan sila sa nangyari. 'Di ba? Pero kasi alam mo yun, pagka ganyan, pag pinili mo nang wag magsalita, tapos dumating yung time na gusto mo nang magsalita, make sure na kapag di-deliver mo yung mga sasabihin mo, hindi doon sa part na parang sinasabi mo yan kasi ganun yung ginawa sa'yo. 'Di ba? Na nagsasalita ka kasi ganun yung mga nangyari. Kasi kung gusto mo palang magsalita, umpisa palang magsalita ka na, wag nyo nang antayin dumaan pa yung maraming panahon or mahabang panahon, tapos pag nakita nyong okay na yung tao, saka kayo magbe-bring up ng mga topic na ikakabalik sa kung ano yung mga nangyari sa inyo. Yun lang. Siguro naman enough na yung mga pinagsasabi ko. Hindi ko talaga magets yung point. Anyway, wala naman akong pake. Kasi ang mahalaga sa akin is happy na yung isa, okay na. Happy naman na sila parehas, 'di ba? So, yan lang. Nag-share lang ako ng aking personal perspective, POV, or what do you call it. Thank you for watching. Bye!